Bago tayo magsimula sa ating chapter, pwede ba ninyong pindutin ang like button para makita ko kung ilan ang nagbabasa sa ating update na ito. Maraming salamat. Ika-116 na kabanata. Habang tumatakbo si Beast, ay biglang luminaw ang pakaramdam niya sa paligid. Naramdaman din niya ang pagbaba ng presensya ng mga kasamahan nila na naging dahilan upang siya ay magmadali. Ang isang paa niya ay dumiin sa lupa at doon na nga napaseryoso si Enma nang bigla na lang naglaho ito at tanging ang mahinang itim na aura na lang ni Beast ang naabutan ng kanyang mga mata. Ginamit niya ang itim niyang aura at naging mas mabilis. Ganito ba talaga kalakas kapag isang demon? Tanong na nga lang ni Enma sa kanyang isip na wala nang ibang nagawa kundi ang magmadali para umabot dito o sa mga kasamahan nila. Mula naman sa mga nakabulagtang kasamahan nila ay makikita ang biglang pagkabawas ng bilang ng mga ito. Nawala sina Mirai at Odessa at tila ngayon ay tumatalab na ang sinabi ng imaheng nagmula sa espadang nakita nila. Habang tumatakbo ang oras ay mababawasan at mababawasan daw ang mga ito. Mula naman nga sa nakabulagtang si Speed ay makikita nga ang biglang paggalaw ng mga daliri nito at pagbalik ng kanyang malay. Agad niyang inalog ang kanyang ulo at nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nakita niya ang mga kasamahan niyang walang mga malay. Ang oras nga rin sa itaas ng ulo nila ay patuloy na umaandar ng sandaling iyon. 1959. Ito ang nakita ni Speed na agad niyang ikinaseryoso. Nasaan sina Odessa at Mirai? Ito nga rin ang naitanong niya sa kanyang isip. At nang lumapit siya sa malapit sa kanyang siklod, ay bigla na lang siyang nakaramdam ng malakas na presensya mula sa itaas ng lugar nila. Pumunta ka na Speed sa taas ng Alpamos. Biglang narinig ito ni Speed sa kanyang isip. Boses nga ito ni Beast at doon nga ay napatingala agad ang binata. Hindi pwede. Hindi pwedeng ikaw lang ang humarap diyan sa mga demons na iyan. Bulalas naman ni Speed gamit ang isip at si Beast naman ay muling sumagot sa pamamagitan ng telepathy. Tumatakbo ang oras at ikaw ang pinakamabilis sa ating lahat. Pinakang importanteng gawin natin ay ang gawin ang dapat gawin. Kaya gawin mo na. Malakas na wika pa nga ni Beast sa isip ni Speed na napakuyom na lang. Kasabay rin noon ay ang marahan niyang pagngiti dahil tama raw ang kanyang kaibigan, ang kanyang kapatid. Nagbago ka na nga talaga Beast, sabi nga ni Speed at may inalis siya sa kanyang itaas ng paa na kung ano. Ito nga ay ang mga pabigat na palagi niyang suot. Ako na ang bahala sa unang misyon natin. Hihintayin ko kayo sa itaas. Malakas na sabi nga ni Speed sa isip upang marinig ito ni Beast. Si Enma ay parating na riyan at siya na ang bahala sa mga kasamahan nating nariyan. Tayo ang pinakamalakas sa grupo kaya ang pagprotekta sa kanila ang number 1 priority natin, hindi ba? Hindi nga maiwasang mapangiti muli ni Speed nang marinig iyon sa isip niya mula sa kanyang kapatid. Kasunod noon ay ang paghakbang ni Speed pauna at ang pagkawala ng isang malakas na hangin kanyang iniwan. Dito ko susubukan kung gaano ba talaga ako kabilis kapag ginamit ko ang itim na aura ng pagiging demon ko. Sabi nga ni Speed sa isip at doon na nga rin makikita ang pagkawala ng dalawang itim na liwanag mula sa itaas. Sinundan nga agad nito ang direksyon na pupuntahan ng mabilis na nilalang na kanilang naramdaman. Hulihin ninyo ang nilalang na iyon. Seryosong wika nga ng isang demon na nasa pinakamataas sa ere. Isa nga ito sa 5 mga demons na bagong dating sa lugar na ito na ang tanging misyon ay ang hulihin ang mga naramdaman nilang dayong nagmula sa labas. Isa nga itong pangyayaring ngayon lang uli naganap makalipas ang napakaraming taon magmula nang hindi na sila makalabas mula rito dahil sa sumpang inilagay rito. Tumangis naman ang dalawa niyang kasama at agad na naglaho ang mga ito. Ang itim na guhit ay agad na kumawala at mabilis na bumulusok ang mga ito. Narito na pala ang mga mahihinang demons ng Shell Region. Sabi nga ng katabi nito. Ito nga ang nasa kaliwa nang nagsalita na tila pinuno ng 5 demons. Nakakarating lang na nagmula sa malayong rehiyon ng Hell. Makikita ngang nakahalukip-kip ang demon na iyon.
Ang kanyang buhok ay mahaba at ang dalawang sungay niya ang nagsisilbing panghawi nito para hindi matakpan ang kanyang mukha. Makikita nga rin ang itim na palibot na mga mata nito at ang maitim nitong labi na halatang nilagyan nito ng kulay. Siya ang pinakamaliit sa 3 demons na natira, pero siya ang pinuno ng mga ito. Nakasuot ng sandong itim ito na punit-punit ang nasa may balikat at laylayan. Ang pantalon nito ay itim din at nakasuot ito ng makintab na brown na sapatos. Makikita nga ring may nakalagay na mga matitilos na porselas na metal sa magkabilang braso nito. Ang nagsalita namang demon na nasa kaliwa nito ay makikitang naka-t-shirt ng itim at nakasuot ng may kaluwagang itim na pantalon. Makikita nga rin sa likuran nito ang isang palakol na may malaking talim. Kagaya ng pinuno niya ay matipuno rin ang pangangatawan nito. Ang kaliwang braso at bisig nito ay makikitang may tattoo na kung ano na tila simbolo kapag pinagmasdan. Ang isa namang kasama nito ay isang babaeng may kulay puti na buhok. May talukbong ang bibig nito. Nababalutan iyon ng itim na balabal at naka-jacket na itim din ito. Kaso, ang kanang braso nito ay walang telang nakalagay. Punit ang bahaging iyon ng pantaas nito at makikitang ganoon din ang kanyang pantalon na itim. Ang isa ay hanggang sa may sapatos niyang itim, habang ang isa naman ay tila naging shorts at makikita nga rin ang tattoo nito sa hita na tila isang simbolo. Nakapamulsa nga ito at makikita nga rin ang matayog nitong sungay habang pinagmamasdan ng isang nilalang na alam niyang isa sa mga tagalabas. Nakatayo ito sa ibabaw ng puno at seryosong nakatingin sa mga demons ng shell na lumulutang sa ere ng sandaling iyon. Si Beast naman ay nakatingala ng oras na iyon. Kalmado niyang pinagmamasdan ng mga demons. Ito nga ay ang unang encounter niya ng kalahi niya na narito sa Dark Triangle. Ang ibig sabihin nga nito ay may nabubuhay talaga sa lugar na ito. Pinakiramdaman niya ang mga ito. Maging ang lumipad papunta kay Speed ay ganoon din. Iniisip niyang delikado ang kanyang kakambal, kaso wala sila sa level ng mga nakalaban ko sa labas. Sabi nga ni Beast sa kanyang sarili at ngayon nga ay inihanda pa rin niya ang kanyang sarili kung sakali mang may gawing hindi maganda ang mga ito. Ano ang gagawin natin? Isa rin palang demon ang bigla na lang tumakbong kasamahan ng mga ito. Seryosong tanungan ng demon ng Shell Region na nagngangalang Lebon. Makikita nga nakasuot ito ng kulay berdeng pantaas na parang sa duwende at sa pambaba ay makikitang nakapantalon ito ng itim. Hindi malago ang buhok nito at makikita rin ang sungay nito. Sa kaliwang pisngi nga nito ay makikita nga ang tattoo nitong tila isang dahon. May suot din itong kwintas na may malaking gintong bilog at sa gitna ay makikitang may kung anong makintab na bagay roon. Hahabulin ko. Sinundan siya ni Thanos at Yamak. Sabi naman ng demon na si Halmon, ang pinakamalaki at matipuno sa kanilang tatlo. Kasunod nga noon ay ang paglipad nito ng mabilis. Kaso nakakalayo pa lang ito ay biglang napahinto ito nang may demon na sumulpot sa daraanan nito. Ang babaeng demon ng Hell Region na narito. Padaanin mo ako, Milia. Huwag ninyong paglaruan ng mga bisita natin. Bulalas nga ni Halmon at wala namang reaksyong makikita sa mga mata ng babaeng demon na iyon. Baka nakakalimutan mo, ang malakas ang siyang nagdidesisyon at hindi kayo mananalo sa amin. Sabi nga ni Milia. At sa pag-angat ng kanyang dalawang palad ay doon na nga napaseryoso si Halmon. Kumumpas pa una ang mga kamay ng demon at doon na nga kumawala ang isang malakas na pagsabog sa ere na ikinatingin naman ni Beast doon ng may kakalmahan. Mukhang wala yata akong dapat gawin sa mga ito. Parang may sariling problema sa isa't isa ang dalawang grupong ito ah. Sabi nga ni Beast sa kanyang sarili at nang tatalo na siya pa ibaba ay bigla na lang may kung anong nahulog sa tapat niya mula sa itaas. Maliit na bagay iyon na kulay itim at nang sumabog iyon ay napapikit na lang si Beast at dito na nga makikita ang pagngiti ng pinuno na nagpuntang demon dito na nagmula sa Hell Region. Isang madaling gawain. Ngayon ay magiging isa ka na lang sa mga laruan ko. Sabi nga ng demon na iyon. Siya nga ay si Gloco at ang kakayahan niya ay ang gawing laruan ng kanyang gustong gawin. Pagkatapos niyang magawa ito sa kanyang mga biktima, ay ginagawa niya itong display sa kanyang museo ng laruan na kung saan ay malayang nakukuha ito ng mga batang demons na may nais dito. Sina Davion at Lebon naman ay napaseryoso.
at agad na napatingin sa ibaba kung nasaan ang demon na nagmula sa labas ng Dark Triangle. Kasunod nga rin noon ay ang biglang pagbaba ni Gloco at bago pa man makapag-react ang dalawang demon ng Shell Region ay kumawala na kaagad ang malakas na hangin mula sa kanilang harapan nang may kamaong sabay na tumama sa kanila at makikitang tumabingi ang pisngi ng dalawa. Makikita nga ang pagngisi ng demon na si Gloco. Nasa pagitan siya ng dalawang demon at makikita namang kalmado lang siyang pinapanood ng demon na iniwanan niya sa itaas, si Yoka. Si Gloco nga ay makikita pa ang pagkawala ng itim na aura at kasunod noon ay ang pagtapo ng katawan ng dalawang inatake niya nang may pagngiti. Hindi ko alam kung ano ang mayroon sa rehiyon na ito. Napakahina ng mga demons na narito. Wika pa nga nito at sa pagtunghay niya sa kanyang unahan ay dito na nga siya napaseryoso dahil anong ginagawa mo rito? Paanong nanatili ka pa rin sa tunay mong anyo? Bulalas ni Gloco at dito na nga makikita ang binatang si Beast na nakakuyom na ang kanang kamao. Isang tanong ang ibinigay ni Beast sa demon na ito. Malakas ka ba? Kasunod ng mga salitang iyon ay ang pagdiretso ng kanyang normal na suntok kay Gloco na biglang nagpakawala ng itim na aura upang protektahan ang kanyang sarili. Ang kasamahan naman niyang sina Yoka at Milia ay agad na naglaho sa kanilang pwesto at sinangga ang atake sa kanilang pinuno. Isang malakas na hangin ang kumawala nang bitawan ni Beast ang kanyang kanang kamao pauna. Kasunod din noon ay ang pagbagsak ng kanyang katawan sapagkat hindi pa rin siya pwedeng lumipad. Wala siyang natamaan pero nadama ng tatlong demons ang pinakawalan niyang suntok. Dito na nga agad na hinawakan ni Yoka ang kanyang palakol at nabalot ng itim na aura ang kanyang mga paa na sinundan ng biglang pagbulusok pababa. Ito ang sagot ko sa pag-atake mo kay Gloco. Bulalas nga nito at makikita nga ang pagbalot ng itim na aura sa talim ng sandata nito. Kumawala ang malakas na hangin at sa paglapag ni Beast ay siya rin pagdating ng talim ng sandatang iyon sa kanyang ulo. Ramdam ni Beast ang intensyong paslangin siya ng ataking iyon. Kaso kumawala ang isang napakalakas na banggaan ng talim mula sa pwestong iyon. Dito na nga makikita si Enma na nakaharang ang dalawang braso na naging talim ng espada. Nagliliwanag din ang dilaw nitong aura. Mukhang kailangan mo ulibis ng backup. Sambit ni Enma at sa pagsigaw niya ay doon na nga niya iniwas-iwas ng todo ang kanyang dalawang brasong espada. Doon na nga nagtagisan ng pwersa ang kanilang mga atake at sa paghataw pa ni Enma ay siya rin pagtapo ng katawan ni Yoka na agad na umikot sa ere at lumapag ng maayos sa hindi kalayuan. Nagliwanag ang aura ni Enma na kulay dilaw at kasunod noon ay ang pag-abante niya ng mabilis para pasundan ang kanyang ginawang pag-atake sa demon na inatake si Beast. Paanong naging malakas ang isang gaya nito na hindi naman demon? Bulalas nga kaagad ni Yoka at nang hawakan niya ng mahigpit ang kanyang sandata ay dito na nga ito nabalot ng kanyang itim na aura. Kasunod noon ay ang mabilis niyang pag-abante at paghampas nito sa dumating na kalabang may dilaw na liwanag ang katawan. Si Enma naman ay biglang pumihit ang isang paa at doon ay makikita ang pag-iwas ng kanyang katawan sa talim ng palakol ng demon. Kasunod din noon ay ang pagpihit niya pauna at ang pagwasiwas ng dalawa niyang espadang braso. Gumuhit iyon sa katawan ng demon at dito na rin siya umikot ng mabilis at automatikong napasigaw si Yoka nang ang dugo mula sa nilikhang mga sugat sa kanyang katawan ay tumalsik. Kumawala ang malakas na hangin at si Enma ay makikitang huminto na sa kanyang likuran nang may seryosong pagporma. Ang dalawang brasong espada nito ay nakaturo sa likuran ng oras na iyon. Ang dilawang aura na bumabalot doon ay tinunaw ang dugong bumahay doon na naging malinis lang ang muli. Two sword style, spinning blades. Sambit pa nga ni Enma at doon na nga agad na napaseryoso ang mga demons na nasa ere. Napatingin sila sa nilalang na hindi naman isang demon at napatanong kung paano raw nito napatumba si Yoka.
Sina Gloco nga at Milya ay nabigla at kaagad silang napatingin sa gumawa noon sa kanilang kasamahan. Sina Levon at Davio naman ay agad na dumiretso sa mga ito para atakihin sana. Kaso, kumawala ang malakas na pwersa mula sa katawan ni Gloco. Hindi ito katanggap-tanggap. Bulalas niya at dito na nga siya biglang bumigkas. Nang dalawang salita na ikinaseryoso ng dalawang demon ng Shell Region na malapit. Darkfield, sambit ni Gloco. At tanda ito na nabibilang nga ito sa mga malalakas na demons dahil sa abilidad nitong ito. Hindi ito kayang gawin ni Davion at Lebon at wala na nga silang ibang mapagpilian kundi ang lumipad ng mabilis pataas. Si Halmon naman ay napabalik din ng biglaan habang umuusok ang katawan at dito na nga kumawala ang pagkalat ng itim na aura ni Gloco na sinabayan din ng pag-alpas ng malakas na hangin mula sa katawan nito. Imposibleng hindi ito magawa ni Gloco sapagkat may dugong bughaw siya. Nananalaytay sa kanya ang dugo ng angkan ng naglahong Demon Lord. Nasambit na nga lang ni Halmon at nang tumingin siya sa ibaba ay doon na nga siya napaseryoso nang ang demon na tagalabas ay nagpakawala rin ng itim na aura na ikinakabog ng kanilang mga dibdib. Kasunod noon ay ang paglapag ng mga pwersang nagmula sa kung saan saan. Nayanig ang paligid at doon na nga makikita ang pagdating ng mga halimaw na naninirahan dito sa Asian Forest. Ang mga mababangis na hayop na may mataas na level ng kapangyarihan. Pinaligiran nito ang demon na nasa ibaba at makikitang umatungal ang lahat ng mga ito at binasag ang lakas ng loob na ipinamamalas ni Gloco na biglang napaseryoso dahil sa pangyayaring ito. Si Enma ay dahan-dahang napangiti dahil mukhang ito na ang backup na kailangan nila sa pagkakataong ito. May mga elepante na nakatayo na gaya ng sa tao, mga rhino, mga tigre, at may mga lumilipad din sa ere na naglalakihang mga ibon. Makikita nga rin ang mga lobo na halatang pinoprotektahan si Beast dahil sa paglibot ng matalim na tingin nito sa malalayong panig. Masaya kaming nandito na muli kayo, mahal na hari. Bulalas nga ng rhino na makikitang yumuko pa ng humarap sa binatang si Beast. Kasabay nga rin ito ay ang pagbawi ni Gloco sa kanyang pinapakawalang itim na aura. Tumakas na tayo. Bulalas nga nito at nang pagmasdan niya ang nakabulagtang si Yoka sa ibaba ay agad niya itong kinumpasan. Naglaho iyon at nagkaroon siya ng isang teddy bear na laruan sa kanyang isang kamay. Si Milya naman ay biglang may kinuha sa kanyang bulsa at kasunod noon ay ang pagbato niya nito sa kanilang harapan. Kumawala ang usok na itim at kasunod noon ay ang paglalaho nila na ikinaseryoso nga ni Halmon, Levon at Davion. Ang mga halimaw ng kagubatang ito ang dahilan kung bakit hindi sila malayang nakakagala rito. Lalo na nga sa kalahating bahagi nito na papunta sa bulkan. Mga malalakas na hayop ang naninirahan dito at tinatawag ito rito na mga lahi ng Mamorits. Isang lahi na ang tanging sinusunod noon ay ang Demon Lord. Ang Demon Lord na naglaho na rito sa Dark Triangle, mahigit isang dekada na ang nakakaraan. Kung reader ka ng kwentong ito at hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pindutin na ang subscribe button para mas maraming kwento ang iyong makita rito.